Ngayon mga kababayan, ito po, kumusta po kayo? Kung saan man po kayo ngayon, mag-ingat po kayo palagi. Ito po si Ken Garcia, magsasalita na naman po ulit. So ngayon mga kababayan, meron po tayong panibagong reaksyonan patungkol nga na naman dito sa post ng MPAC Leadership kay Nicholas Kopman at kay Digong at dito sa Palasyo or kay Attorney Claire Castro or Yusik Claire Castro. Ito po ay post ng MPAC Leadership mga kababayan na kung saan 10 hours ago pa lang po. Ayan, MPAC Leadership. Ayan po. Actually, sabi dito mga kababayan, Malacanang on Duterte's ICC interim release request. So may pag-amin ba rito? Sabi yan ng Palasyo sa pamamagitan ni Yusik Claire Castro. So dito, Malacanang on Friday, June 13, deferred to the International Criminal Court or ICC regarding the petition filed by the defense of former President Rodrigo Duterte seeking interim release. Citing that he is not fight rest, will not commit further crimes, and that a member state is willing to receive him. So according nga sa sabi ni Nicholas Kopman mga kababayan, nag-file daw po ito sila ng interim release para kay Digong at meron daw itong bansa na hindi pinangalanan na handang tumanggap kay Digong, no? At hindi na daw po ito tawag dito commit ng any further crimes si Digong. So ngayon mga kababayan, ito naman sumagot ang Palasyo at may tanong si Yusik Claire Castro. Palace Press Officer and PCO Undersecretary Attorney Claire Castro pointed out that praising of the petition, which includes assurances that Duterte will not continue to commit crime, she questioned whether such wording could be construed as implicit admission. So, ngayon mga kababayan, ito po, in one way or another, the council admitted that the former president had committed such crime. Just a question. Because the will includes in their motion or petition, Mr. Duterte will not continue to commit crimes, Castro said during the Malacanang press briefing. Castro added that if this is the legal term or team's strategy, it would be up to the ICC judge to determine its merit. Sana lang po ay mapapaniwala nila yung mga ICC judge, sabi ni Yusik Claire. At huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako dahil may pangako sila sa kanilang petisyon ay masabing nagbibiro lang sila katulad ng nangyari sa pangako na jet ski. Diba? Yung mag-iikot daw si Digong, mag-jet ski papunta sa West Philippine Sea, ni alino, ni kaluluwa, ni bulok niyang bagang, walang sumakay ng jet ski at umikot. She said in reference to Duterte's past remark on asserting Philippine sovereignty in the West Philippine Sea. Asked if the palace would respect the ICC decision, should it grant interim release, Castro did not give a direct answer but reiterated that the matter of the ICC to decide. So ito po ang sabi ni Nicholas Kopman at ni Attorney Claire Castro. So nakalagay dito mga kababayan, Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Kaya nga po ito ay nag-file ng o humiling sa ICC na pansamantalang kalayaan sa isang bansa na handa daw tumanggap kay Digong pero hindi naman pinangalanan. At take note mga kababayan, ang bansa lang po na pwedeng tumanggap kay Digong, ayon po yung bansa na miyembro ng ICC. Kapag ang bansa ay hindi miyembro ng ICC, malamang sa malamang ay hindi po papayagan ng ICC. At kanina nga lang po, sa aking vlog, sinabi po ni Trillanes, nagtatrabaho lang naman po yung abogado ni Digong na 150 million a month. So kailangan niya paasahin itong mga supporter ni Digong na bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, lampas lupa, pangit at mga mahihirap na DDS na maniwala kasi nagtatrabaho lang naman. 'Di ba? Kung hindi galingan ni Kaufman, hindi niya gawing professional yung trabaho niya, matanggal siya. Sayang naman yung 150 million. So sabi naman dito ni Attorney Claire, sabi ni Kaufman that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So ang sagot naman ni Attorney Claire Castro, they will include that their motion or petition, Mr. Duterte will not continue to commit crime. So, may pag-amin ba rito? So, sa madaling salita, mga kababayan, ang may kakasabihan nga tayo na ang isda sa bunganga nahuhuli, hindi sa buntot.
'Di ba? Hindi naman talagang isda na huli sa sa buntot, sa bunganga naman talaga. Kaya nga dito mga kababayan, sa hinabahaba ng panahon ng pagtanggi nitong mga Duterte at ng mga DDS, ng mga bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, lampas lupat, pangit at mga mahihirap na supporter ni Digong, sa ilang buwan nilang tinatanggi na mabait si Digong, walang ginawang kasalanan, walang pagpatay na nangyayari, ay mismong abogado ni Digong nagsabi na bigyan ng pansamantalang kalayaan si Digong sa isang bansa na hindi pinangalanan at handang tumanggap daw na Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So, naitanong naman ni Atty. Claire Castro na sumay pag-amin nga ba dito na nakagawa talaga ng crime or pagkakamali si Duterte. Di ba? Kasi bakit sabihin ng abogado ni Duterte na kapag nakalipat si Duterte sa isang bansa na handang tumanggap sa kanya, ay hindi na siya gagawa pa ng anumang krimen. So, sabi ni Atty. Claire, so may pag-amin ba rito? Oh, so basahin natin, mga kababayan, itong komento ng MPAC leadership dito sa kanilang post. So, basahin natin. Umabot na sa punto na mismong abogado ni Duterte, sabi ni Wim Obus Wims. Ayan, ito ha. Comment niya. Umabot na sa punto na mismong abogado ni Duterte ang nangakong he will not continue to commit crimes sa ICC. Teka, bakit ka magpapromise na di na uulit kung wala kang namang ginawang masama? That kind of assurance only makes sense kung may nagawang mali sa totoo lang, parang kusa na rin nilang inamin na may dapat panagutan. Sabi nga ni Atty. Claire Castro, sana naman itong pangakong ito na sinabi ni Kaufman ay hindi katulad sa pangako ni Digong na magagamit ng jet ski sa West Philippine Sea na hindi naman nangyari. O sana naman, sasabi ni Sara na ipahukay niya ang katawan ng dating presidenteng Ferdinand Marcos Sr. at sabihin niya sa dulo, joke lang. Kasi mahilig pa naman itong mga Duterte sa twisting. Sabi nga ni Franz Castro or Congresswoman Franz Castro, mahilig daw itong mga Duterte sa twisting. Ngayon sasabihin nilang ganito, pagkabukas babaliktarin nila at sabihin joke. So, pangalawa, ang sabi, by all connotation, we will not continue to commit crimes is an admission that ended he had committed crimes in relation to his incarceration at the ICC. Tiba-tiba si attorney, 150 million per month. The word will not continue committing crimes implied that the accused is guilty to his crimes. Sabi ni Antonio Fatio. Ayan po, mga kababayan, si Antonio Fatio. Sunod. So he did commit crimes before. Sabi naman ni Sai Itvan. Sabi naman ni Manby Taginis Alipala, noon pa siya umamin sa mga interview sa kanya sa Quadcom. Actually, totoo naman. Pinipirahan na lang ng Israeli lawyer si Duterte. Actually, hayaan nyo na lang po mga kababayan. Kasi kung pinipirahan man siya, okay lang, hindi naman niya pinagpaguran yung pera na yan, ninakaw lang din naman nila yan. Mula sa kickback sa Pogo, mula sa pagnanakaw nila sa Parmali, at mga pera sa sindikato galing sa droga, sabi ni Senador Trillanes. So, wag na tayong manghinayang. Diba? Sabi ni Marilu, pagkalinawan, talo na agad, huli na, umami na. Sabi ni Malu Reyes, kapag pinagbigyan, tanga iyang ICC na iyan. Bayaan nilang makulong at kapag pinauwi nila, magtatago na iyan at di na sa atin di na sa ilalim ng lupa. Kaya nagpunta ng China sa asylum, kaya lang madaling nahuli, tulisan iyan, di kayo dapat magtiwala. Sabi ni Chris Constantino. Diba? At many more pa, mga kababayan. Pag DDS talaga, inherit yan. Kasi si Kaufman na matalino raw, naging 80-80. Sabi ni Mary Chris. Ito, naging 80-80 daw. Puntahan nyo na lang po ito, mga kababayan, sa MPAC Leadership. Mababasa nyo naman po ang kanilang mga comment. So, kayo na lang pong magbasa. Hindi ko na maubos. Marami ito. 1,000 plus comment ito eh. So, dito nga, mga kababayan, naitanong ni Atty. Claire Castro, kasi sinabi ng abogado ni Digong na kapag napagbigyan ng pagkakataong makalaya, pansamantala, sa isang bansa na hindi pinangalanan, hindi na daw magkukumit ng any krimen. So, ang sabi naman ni Atty. Claire Castro, they will include that their motion to petition for Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So, may pag-amin nga ba rito? So, actually, si Kaufman matalino pero naging bobo na din eh. Naging iti-iti na lang.
Di ba? So actually mga kababayan, okay lang naman po. Ginampanan lang ni Kopman ang kanyang trabaho. Sayang naman ang 150 million. So yun lamang. Maraming salamat and see you next vlog. God bless. Thank you. Bye-bye.